biktima rin ng fake news. Grabe nga. Natatandaan mo nung biniktima siya ng kabilang kampo, hindi na tayo magbabanggit, kung saan inakusahan siya na binlag niya daw ngunit hindi naman siya. 'Di ba? Pero ngayon nandito na siya ngayon sa PCO as secretary ni Sir J. Ruiz. Claire. Pinapanood ko na siya dati, 'di ba? May mga vlog siya, tapos attorney pa siya, nagbibigay siya ng mga legal advice. Tapos yung credibility niya, sobrang, alam mo yun, sobrang taas na eh. Kaya pag nagsasalita siya, talagang makikinig ka, may matututunan ka. At ngayon, andito na siya sa as USEC ng PCO. Marami siyang matutulong kay PBBM, tsaka actually, sabi nga nung ibang mga vloggers, hindi kailangan ni Attorney Claire yung trabaho, pero ginawa niya para sa bayan, para makatulong sa paglaban sa fake news. So yun yung nakakabilis. Alam mo, ako kasi ang opinion ko diyan, tamang desisyon at tamang hakbang ng ating administrasyon to. Kasi sa gaya nga nung tatalakayin natin, sa lumalaganap na fake news, sobra po talaga. Hindi lang po regarding sa ating gobyerno, sa ating pamilya, sa ating trabaho, pangkalahatan po. Yan po ang epekto ng fake news. Wag po natin iset aside to o mag-focus lang tayo sa gobyerno. Ang hindi po ganon. Ang pinupunto po natin dito ay ang fake news po ay mawala. Dahil hindi po ito magandang idudulot sa ating bansa, di ba Rod? Yes, tama ka dyan, boss. So, bago pala natin ipagpatuloy yung ibang usapan pa natin, narito muna yung ibang paalala mula sa ating himpilan. 7:50 po sa buong Pilipinas, nagbabalik po uli ang aming vloggers ng Bagong Pilipinas. Ngayon po may papakita po kaming video sa inyo ni Attorney Claire at panoorin po natin ito. Wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. First blood. Hindi naman sila yung pinatutukulan. Kung ano to, bato-bato sa langit, ang maanoy mo huwag magalit. You have slain an enemy. Bakit may nagalit? May tinamaan ba? Double kill. Maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Triple kill. Hindi naman sila, tumatakbo sila, at alam natin wala silang alam. Eh yun na lang siguro, ouch. Maniac. And at the same time, dapat hindi na sila tumakbo. Savage. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase yun ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Wiped out. Grabe, no? Napakatindi talaga ni Attorney Claire Castro. Alam mo, yung karakas niya talaga, ibang-iba eh. Kumbaga, accurate siya dito sa PCO as yung parang spokesperson na rin, di ba Rod? Oo, grabe, di ba? Yung video natin, kuwang-kuwa eh. Kuwang-kuwa eh. May tinamaan. First kill. May tinamaan. Tsaka alam nyo po, kaya lang po kami natutuwa kay Attorney Claire Castro. Kasi ayan po ang kinakailangan po natin talaga ngayon dito po sa ating administrasyon. Dahil nga po, eto na po, dumako na tayo. Sa laganap po na fake news ngayon, grabe po ang naidudulot nito, hindi lang po dito sa ating pamilya, lalong-lalo na po sa ating gobyerno at bansa. Di ba Rod? Grabe nga yung fake news na yan. Tsaka parang ginagamit talaga para maraming maraming nauuto pa rin. Tama. Kasi parang yung mga Pilipino ang hilig sa chismis eh. So pag may chismis, agad? Viral agad. So kahit hindi pa totoo yun, magba-viral. Kaya kailangan talaga lang fact-checking dyan. Alam mo, ito na lang po. May konti po akong statistics sa inyo na bigay namin ni Rod. Ayon po sa narinig natin sa TRICOM, ang Pilipinas po ang second
most na mga gumagamit ng social media. At dahil po diyan, kapag tayo po ang pinakamaraming gumagamit ng social media, kinakailangan po natin ng matinding regulasyon diyan. Kasi madami pong gumagamit, madami pong naiimpluwensyahan. Kaya ako, ikaw Rod, sumasang-ayon ka ba sa pagsugpo sa fake news at pagbibigay ng regulasyon dito sa ating social media? Sumasang-ayon ako dyan, boss, kasi grabe yung apekto niya sa isip ng mga tao, Tama. lalo sa mga Pilipino, talagang iba na eh. Parang yung iba nagiging magagalitin, yung iba talagang ano eh, nagiging violent yung iba eh. So, yung sa comment Samantalang, section. kasi sa social media iba, samantalang dati, 'di ba? Ang fake news mo pag sa kapitbahay mo, 'di ba? Oy, gabi na naman umuwi, iba trabaho niyan. 'Di ba? Ganun yung dati, 'di ba? Mga marites. Mga marites. Ngayon iba na. Pag nasa social media ka, alam nasa isa kang trabaho mo. Ayan, sip-sip kay boss. 'Di ba mga ganon? Fake news na kaagad, pero hindi naman. Hindi lang kasi sa gobyerno. Kumbaga magkaroon tayo ng talagang regulasyon na tama para maayos natin, kasi bago to, social media to. Dati nasa old school tayo o mga lumang media. Kanto-kanto lang yung diba? fake news. Wala pa. Ngayon talaga kailangan, kasi ngayon po, kita nyo po, lalong-lalo na sa gobyerno natin. Nakita nyo naman po, nung nakaraan po bago po magpalitan taon, muntik na po dahil meron po lumabas na fake news sa ating Pangulo na AI generated, na ang Pangulo po inahamon po ang ibang bansa pero AI generated po. Nakakaalarma. Sobrang nakakaalarma po. At isa pa yan, Rod, di ba? Yung AI generated, nakakaba rin yan. Sobrang fake yan. Ako, gumagamit ako yan, pero wasto ha. Di ba? Anong masasabi mo dyan sa AI generated na ginagamit din ngayon instrumento sa pagpapakalat ng fake news? Sobrang boss Nyolo, nakaka-alarma yan kasi kayang palitan yung mukha mo, yung boses mo kayang gayahin, deepfake yung tawag nila dyan eh. Di ba? Yung ikaw nasa bahay ka, wala kang ginagawa, na na pala yung mukha mo, gaya ng kay Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kalat na kalat sa YouTube, umabot ng milyon yun, although inalis na. Pero kailangan talaga natin eh, kasi laganap na eh, 'di ba? Kaya nagpapasalamat nga tayo, maibalik natin kay Attorney Claire Castro at Sec J. Ruiz dahil pinaninindiganan nila itong issue na to. At ito ay malaking sagot o susi dito sa kinakailangan natin na kaliwanagan at pagpapalaganap ng katotohanan. 'Di ba, Rod? Oo, kaya nga nandito tayo sa Radyo Pilipinas ngayon eh. Kasi dito talaga dapat nakikinig yung mga tao tsaka nanonood. Tama. PTV, RTVM. Tama. Dito po kayo manonood kasi puro tunay eh. Oo, diba? dito na na yung mga yung gobyerno natin, dito sila nagpapakita ng mga ginagawa ng Pangulo, ng gobyerno. Tama. Na talaga nakakatulong sa tao. So dapat doon tayo sa mga legitimate na katulad nitong Radyo Pilipinas. Tama, kasi ngayon po sabi nga ng iba, sa bilis ng mundo, konti na lang ang totoo, konti na lang ang love ng bebe mo. Di ba? Pero kaya po tayo ngayon, kahit pinipilit natin maging totoo, iba babaliin yan. Pero tayo naman po, nilalabanan po natin yan sa tulong po ng ating mga kasamang vlogger at ang ating mga kasamang mga media. At dito po, sa tulong po ng ating administrasyon na nagsusumika po ngayon. Dahil alam mo ba't importante yan? Kasi kahit anong effort mo, Rodin, ba? Kahit anong effort mo, babaliin nila, iibay nila ng paniniwala ang sambayan ng Pilipino. Grabe, no? Kaya nilang yun sa nila, naratibo nila. Naratibo, babaliin yun na naratibo eh, no? So, kaya nagpapasalamat po kami talaga sa ating mahal na Pangulo dahil sa pagtatalaga niya kay Secretary J. Ruiz na PCO at syempre ang ating kasamang Attorney Claire Castro. Sana sa susunod makasama natin mag-interview dito, di ba? Ay, try natin. Mag-guest naman natin, Attorney Claire, baka po, di ba? Sige. Di ba? Napakagaling eh.
So, At abangan nyo po sa pagbabalik po namin, magkakaroon po kami ng isang panauhin. Si Sir Clyde po, tatalakayin po natin. Hindi pa po tayo tapos, tungkol po ito sa pagninegosyo. yan, Magbabalik guys, po sa kami. negosyo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.